Guys, for today's video, napag-usapan na natin yung iba't ibang types ng bank according to BSP, di ba? Nandyan yung digital bank, commercial and universal bank, thrift bank, and rural bank and cooperative bank. So, napag-usapan na natin yon. But this time, ang pag-uusapan natin is gaano ba kalaki ay yung mga malalaking banks talaga, di ba? Ano ba yung mga malalaking banks dito? Mga BDO, yan, mga Metro Bank, mga Union Bank. Gaano ba kataas yung mga kaperahan nila or asset nila para masabing ganun sila ka-dependable? Syempre, pag mayaman ng isang bank or isang kumpanya, then maliit yung chance na mababankrupt yan. Kapag mas malaki yung asset nila, yung cash nila over their liabilities, syempre, nakikita natin na kumikita yung bangko. Thus, yung trust and confidence ng mga tao ay nandun. Kung gusto nyo malaman kung gaano ba kayayaman itong mga bangko na to, well, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So, if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience at ginawan ko na yan ng videos and playlists. Makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so first and foremost guys, itong information na pag-usapan natin ay galing sa report or sa information na nire-release ni Bangko Sentral ng Pilipinas. So, as of this date, ang latest data na available is up to September 30, 2023. Yung Q4 at saka Q1, hindi pa nilalabas yan. Siguro pag natapos itong quarter 1, doon pa lang ilalabas yung Q4 of 2023. So, ganun usually ang labas ng information ni BSP. So, anong nangyayari dito is si bank ay nagpapadala yan ng copy ng kanilang financial statement or balance sheet kay Bangko Sentral ng Pilipinas. So, kailangan nila mag-provide dyan ng quarterly report para makita kung gaano ka-liquid yung mga banks or yung financial status. At least makita ng BSP kung critical na ba yung mga banks na yan or hindi pa. So, first, ang tingnan natin, syempre yung asset. Tingnan natin kung sino yung mga pinakamatataas. Okay, so i-generate natin yung asset na yan. So, nakalagay dito, ranking as to total asset, universal and commercial banks as of September 30, 2023. So, amounts in million peso. So, ibig sabihin, yung kunyari dito, BDO Unibank for 106,716.07. Yung 6 dito, ibig sabihin yan, 6 million. So, kung titingnan natin to, million na itong first comma, billion na itong second comma, and then yung pangatlo, after yung second comma, is trillion na. So, kung babasahin ko to, si BDO Unibank ay may total asset of 4,106,716,000,007. Ganun katlaki ang asset ni BDO Unibank. As of September 23, sila yung may malaking asset. Pumapangalawa si Land Bank of the Philippines. Si Land Bank of the Philippines, meron siyang total asset of 3,79,379,000,000.17. Sobrang laki din. Pero guys, itong Land Bank of the Philippines is government-controlled bank. Pero commercial bank siya, pero ang nagpapatakbo dito ay ang government natin. Pero kung titingnan nyo guys, di ba, between the two, BDO at saka Land Bank, ibig sabihin, mas malaki pa yung asset ni BDO kesa sa government-controlled corporation na banks natin. Pumapangatlo is yung Metropolitan Bank or Metro Bank na may 2,835,755,000,000. Medyo natatawa ako kasi parang hindi ko ma-imagine na ganito kalalaki ang kaperahan ng mga banks natin, mga financial banks natin. Pumapang-apat si BPI. Si BPI ay nasa 2 trillion din, 2.6 trillion. And then si China Bank, 1.4 trillion. Si Rizal Commercial Bank ay nasa 1.2 trillion. And yung Philippine National Bank, which is previously a government-controlled corporation and then naging na-privatize siya. So, meron siyang 1.1 or 1.2 trillion. And then, nakikita nyo dyan, Development Bank of the Philippines. And then, Union Bank. Si Union Bank, hindi masyado pang number 9 lang.
and then si Security Bank, tapos si East West Bank. So, yung ibang mga commercial banks, yung mga kilala natin commercial banks, medyo nasa ilalim. So talagang naglalaban-laban dito si BDO, si Land Bank, si Metrobank, si BPI. And nagulat din ako kay China Bank na humahabol siya pang 5. Okay, so i-scroll natin pababa. Yan, makikita nyo yung JP Morgan, meron din dyan. Yung mga hindi natin kilala. So yun pang number 45, Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. So ito yung Islamic Bank naman. Itong Islamic Bank ay may 734 million pesos na asset. Si CIMB Bank ay may 33,516 million. So now na nakita na natin tong asset, ano pa yung pwede nating masilip na report na galing kay BSP para makita natin kung gaano katatag yung mga commercial banks natin. So balik tayo sa Bangko Sentral. Meron dito ranking naman as to total deposit. So ito makikita natin kung gaano kalaki naman yung dineposit na pera ng mga customer, mga depositor. Just take note guys na dito sa information na pinapakita ko, hindi naman purely customer, hindi purely tao. So meron dito mga depositors na yan, individual, yan mga tao, business, yan, enterprise, and magugulat ba kayo na meron ding nagbabank sa mga bangko? Ano ibig sabihin? Yan, BPI ako. Maglalagay din ako ng pera sa BDO. Parang ganon. So, may ganon na instances na hindi porket bangko lang sila, sa kanila na lahat ng pera. So, meron din time na yung bangko na yan ay maglalagay ng ibang pera sa ibang bangko. Para siyang sort of investment. Parang ganon ang dating. So, check na natin. Number 1 on our ranking is BDO Unibank pa rin. 3.3 trillion pesos na deposit. Sunod si Land Bank of the Philippines na nasa 2.7 trillion. BPI na nasa 2.1 trillion and Metrobank na nasa 2.08 trillion. Ibig din sabihin nito na marami talaga ang nagtitiwala ng mga pera nila, be it individual, business, enterprise, and banks kay BDO. Para siya ang may pinakamalaking deposit amount among all the banks na meron dito sa atin. So given yan, meron pa tayong dalawang pwedeng tingnan para makita natin kung okay ba yung performance ng mga banks natin. Pangatlong pwede nating tingnan is yung ranking as to total loans. Itong ranking as to total loans, ito naman yung mga pinahiram ng mga banks and still in collection or receivable pa, tatanggapin pa ng mga banks kasi nagpautang nga sila. So ito medyo projected lang to. Ito yung sum ng pinautang nila. However guys, when you say na total loans or total receivables, hindi to 100% guys na nakukuha. Merong percentage dito na tinatawag nilang bad debts. Ano ba yung bad debts? Bad debts yung kunyari ako nangutang sa isang bank tapos hindi ko siya binayaran. And then na punta na sa collection, so on and so forth. And then hindi talaga makolekta. Ang tawag na doon ay bad debts. Meaning, utang na mahirap nang i-recover. Meron naman tong allocation din. Pero, yun nga, hindi ibig sabihin na ito na itong total amount na to is makokolekta nila. So, meron pa silang nasa, for example, si BDO, meron pa siyang 2.6 trillion. Hindi ganun. So, meron yan threshold na siguro yung 10% hindi natin makokolekta yan. So, parang ganun. So, si BDO pa rin ang nasa una natin na may 2.6 trillion na receivables. Meaning, malaki ang napapautang ni BDO. Pangalawa naman natin si BPI at 1.7 trillion. So, pangatlo, si Land Bank of the Philippines na may 1.3 trillion. O, ngayon, naunahan ni BPI si Land Bank. And then, si Metropolitan Bank na nasa 1.2 trillion. So, parang sila lang yung naglalaro sa top 4 natin. Gusto ko makita dito kung gano'n na yung napautang ni CIMB. Si CIMB ay nakapaglabas na ng 14.6 billion pesos. Meaning, ito yung mga total loans and receivables ni CIMB. Sino pa? Pwede nating tingnan. Si Union Bank. Si Union Bank ay may 401.8 billion na loans and receivables. Makita talaga natin dito na ito yung mga banks na nag-perform, medyo matitibay talaga, and kung maglalagay ka ng pera sa kanila, alam mong maliit yung risk na magsara or mabankrupt itong mga banks na to. Pero hindi ko sinasabi guys na 100% na walang risk itong mga commercial banks natin. Meron at meron. Yung mga tipong bad decision making, yun yung mga magpapabulusok pababa or magpapabagsak sa mga
banks na to. Kahit sobrang taas ng mga asset nila, pero pag nagkaroon sila ng bad decision, baka yun na yung simula ng pagbagsak ng mga banks. Well, ano lang naman yan, general rule naman, hindi laging ganun. So, meron yung mga contingency plan kung paano gagawin yun. Last na titingnan natin ay ang total ranking as to return on equity. So, itong return of equity, ito naman yung measure ng profitability ng isang company or ng isang bank over yung mga shareholders' equity. Ito yung mga investment coming from shareholders. Tipong kunyari, nag-invest ako ng 100 million dyan. So, yung 100 million na in-invest ko is part of the company's equity. So, yung company's equity na yan, parang yun yung investment. Diba? May nag-invest sa kumpanya nyo. So, nakalagay ang pangalan ng investment na yun sa balance sheet ng isang kumpanya ay equity. So, ganun siya. Capital stock equity. Parang mga ganun. So, ito naman, ang return on equity is mini-measure yung net income divided by shareholders' equity. Meaning, kunyari, meron akong 100 million na shareholders' equity, tapos meron akong 200 million na net income. So, 200 divided by 100, meron akong return on equity na nasa 200%. Meaning, kaya ko magbalik ng ininvest sa akin ng 100 and kaya ko ring magbigay pa ng return or paano ba? Kita, mga dividend share dun sa mga nag-invest sa akin. So, yun yung return on equity. Makikita natin dito yung mga banks na kumikita na kaya magbalik ng kita sa mga investors nila. So, number 1 natin ay si HSBC. So, sabi ni HSBC, kaya namin magbalik ng 25%. Citibank, ganun din, 25%. Medyo nawala si BDO. Hanapin natin si BDO. Si BDO ay pang 11. Ang sabi ni BDO, kaya niya lang magbalik at the moment ng 14.81. So, yun yung kaya niyang ipamigay na kita sa mga investor niya. Si BPI ay pang number 9, 15 din, 15.49. So, yun lang yung kaya nilang ibalik. 15% ng shareholders equity nila. Si Land Bank of the Philippines, tingnan natin. Si Land Bank of the Philippines ay pang number 6 na may 18%. And then, sino kanina isa pa? Si Metrobank. Si Metrobank ay kaya niya magbalik ng around 13% or kaya niya magbigay ng kita na around 13% sa mga mga shareholders niya. Sino pa ba yung kailangan natin makita dito? Si CIMB. Si CIMB ay pang number 43. Makikita natin dito na hindi siya kumita para magbigay ng shares or ng dividends or cash sa mga nag-invest sa kanya. Kaya, yan, -1. Same thing with last 3, yung Industrial and Al-Amana Islamic na hindi kaya magbigay. So, medyo nakakatakot to, guys, si Al-Amana Islamic na -112 pa. Meaning, kulang pa yung capital investment niya by 112%. Diba? So, medyo nakakatakot to. Ayan. So, ito yung mga statistics na pwede nating tingnan. Lalo na kasi kung hinahanap natin yung mga bangko na dependable na. Though hindi naman kailangang i-scrutinize talaga in every detail, it's just good to know na, okay pala talaga si BDO. Nagper-perform pala talaga siya. Medyo hindi ako kabado dahil medyo malaki yung buffer na pera nila. Kaya okay lang na maglagay ako ng pera dyan. So ako, parang ganun ang way of thinking ko upon reading the statistics or the reports ng mga banks. Lalo na guys, importante to dahil nga sabi ko sa inyo, hindi naman ganun sobrang laki pa ng pera ko. Pero para sa akin kasi, malaki na yon at hindi ko kayang ilagay sa hindi dependable na bank yung pera ko. Lalo na pang future namin ng pamilya ko to, pabili ng bahay namin, and pang retirement na rin namin. So, ganun siya. Okay, for our question of the day, have you ever considered yung mga ganitong statistics when choosing a bank? Or, yung tipong, kung sinong kilala, dun tayo. Kung sino mas malapit sa amin, dun tayo. Kung sinong mas mataas ang interest, doon tayo. So, sulat nyo na lang yung answer nyo sa comment section at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. At syempre, huwag nyo kalimutan maglagay ng hashtag Road to 100k subs para sa chance yung manalo sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Kuya Cute3. Sabi niya, good evening po sir, pa-shoutout po. At Kuya Cute3, shoutout sa iyo at maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta dito sa aking channel. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not,
Wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!